umaga mga katornilyo. Ito generation tayo nito ng DPF regen. So yun po, yan nire-regen natin. So ayan po, paalala po sa mga car owner na mayroong ganito DPF function, kasi nag-iilaw po yan sa dashboard madalas. Meron po madalas yan sa car owner na mayroong label dito. Pwede nyo pong i-perform, pero po recommended ko po talaga pumunta po kayo sa pinakamalapit na dealer nyo para ma-check ang sasakyan nyo. Yan po yan, yung alarm. Ito po itsura nyan, yung parang usok, DPF alarm mode. Yan po yan, pinay-perform po yan. Pwede pong i-perform ng mga car owner, or pinakang advice ko po is pinaka-advice ko po dyan, pagka meron pong ganito DPF, ay pumunta po kayo sa mga car owner, sa dealer nyo, para po ma-check ang sasakyan nyo. Kasi po hindi porkit po na i-perform nyo na yan, nagawa nyo yan, meron po talagang dapat pang gawin sa computer. Gaya po nito, gaya po dyan sa computer, meron pa pong mga dapat gawin o puntahan, especially po yung pag-clear ng code. Hindi po basta-basta. So ito po, ilang beses na po na-perform to, itong car nito sa labas. Yan. Customer report, vehicle is going a DPF burn once a week. Once a week po, hindi po pwedeng ganun. Once a week. Hindi nyo po porkit nakita nyo lumabas sa inyo na lang pong i-perform. So kailangan po dyan ay meron proper na procedure. So ayun lang po, pag nakakita po kayo ng gantong tsura sa mga sasakyan nyo, ganyan po. Pag may nakita po kayo ganyan parang usok, yan, ganyan po, yan. Ayan po yung indication na DPF. Ito po yan, Kadalasan po may label kasi po sa mga sasakyan yan. Susundin nyo naman po yung mga procedure, meron din po. Pero po meron po tayong computer para sa mas magandang effect ng pagre-regen. Tsaka po meron po yung pag-clear ng code. Madami pa pong magiging procedure, hindi po pwedeng basta na lang ipe-perform po. Maraming salamat po. This car parked here.